Marami man ang pabor sa pagdeklarang unconstitutional na ang Priority Development Assistance Fund o pork barrel. Kalbaryo naman ito para sa ilang may sakit na umaasa sa medical assistance na ibinibigay ng mga mambabatas. May news to go si Oscar Oida. Sa upuang ito nakasentro ang buhay ni Renato. Mahina ang kanyang pangangatawan dahil sa kidney failure. Hindi na halos makagalaw. Panghabang buhay na siyang magpapadialysis habang naghihintay ng kidney donor. 4 sa isang araw yung dialysis ko. Kaya lang minsan di ko na nasusunod. Kasi po? Dahil walang gamot eh. Ang isang box 1.5 eh. Kailangan pumili ka 4 ng 4 sa araw-araw. Kung wala kang pera. Malaking tulong sa kanya noon ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ng isang kongresista mula Metro Manila. Pero matapos itong ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional, hindi na nasusunod ni Renato ang mga reseta ng doktor at ang dapat na bilang ng dialysis sessions kada araw dahil sa kamahalan nito. Nahihirapan din siya eh. Pag siya ay huminga, hindi na siya makakahinga na maayos. Tatawagin niya ako, nanay. Hindi ako makahinga. Nalulunod ako. Gaganunin ko na naman yung likod niya, magdamagyakan. Isa lamang si Renato sa libo-libong pasyente o may sakit na nakikinabang sa PDAF at aminadong Department of Health na magiging malaking hamon ito para sa gobyerno. Hindi pa natin kaya na lahat ng mga pasyenteng ganito na habang buhay ay suportahan ng gobyerno. At yun naman mga pasyenteng tinutulungan ng PDAF ng araw, makakaasa din silang ipapagpatuloy natin ang tulong through the PhilHealth system. Sa pagkakaintindi niyo, sir, bakit tinanggal yung PDAF? Yun nga eh. Tinanggal yung PDAF dahil sa dahil daw sa corruption. Pero dapat yun, hindi nila tanggalin sa may sakit. Diba? Mahirap eh. Ang mga kontra PDAF, kinikilala ang hinaing na ito ng mga dating benepisyaryo. Ako naman, kahit sarili kong nanay gumamit din ng PDAF na nagkasakit siya hanggang sa pumanaw siya. No? Pero hindi ba't mas maganda na sa halip na umasa yung mga pasyente, pumila sa opisina ni congressman, no, para sa scholarship, para sa medical assistance, hindi ba mas maganda na ang gawing sistema ng gobyerno, ibaba niya ang presyo ng edukasyon, ibaba niya yung presyo ng health services, i-fully subsidize niya yung ilang mga serbisyong binibigay sa ospital. Gaya ni Renato, iniinda rin ng bansa ang sakit sa ating sistemang pangkalusugan at politikal. Mga sakit na tulad ng kanya, kailangan ng pangmatagalang solusyon at konkretong aksyon. Oscar Oida, GMA News.